Thank you, Lord. Hallelujah. Ang ganda ng buhay kapag ka na kay Kristo. So, ang ating pong prayer, andito po tayo sa ating Stop to Pray. Ngayon pong gabi ay February, hindi ko po nabago, pasensya na po. 346 February 23 po yan. Okay, at ang ating pong text for tonight, sa ating pong Stop to Pray, nakalagay po rito, Brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of spirit and wisdom. Ang sabi diyan, we will turn this responsibility over to them and will give our attention to prayer and the ministry of the word. Yan po nakasulat sa Acts chapter 6 verse 3 to 4. Now, ano bang sinasabi ng Diyos dito? No, there are some people have been chosen specifically. Ito po yung mga deacons. Ito po yung mga kakatulong ng mga pastor o ng mga apostol. Sila po kasi ang lahat ang gumagawa ng lahat ng trabaho. Pero ito ang sabi ng Diyos sa kanila, the Holy Spirit has spoken. Pumili kayo ng 7 katao na alam nyo na puno ng Espiritu at ng karunungan nagmumula sa Diyos. Ang sabi diyan, at sila naman, sabi niya, and you could give attention to prayer and to the ministry of the word. So, merong talagang specific delegation of work in the body of Christ. Okay? So, pag sinabi natin merong specific delegation, hindi mo po pwedeng gawin lahat ang trabaho sa loob ng iglesia. May kanya-kanya tayong function sa loob ng iglesia. So, ngayong gabi, ang titignan po natin, since nasa prayer for ministry growth po ang ating pinag-aaralan ngayon dito sa Stop to Pray, kung mapapansin nyo po, kung kayo po ay bumubukas niyan, makikita nyo po na meron po akong nilalagay dyan everyday about the promise for ministry growth. Kay kahapon yung boldness, tsaka yung community, natalakay na po natin yan, at tsaka yung obedience nung unang araw. So, ito po ay nakapokus sa ministry growth. We want the ministry of God to grow. Last Wednesday, tinalakay natin dito, bukod sa worship, okay, bukod sa evangelism, bukod sa discipleship, yung pinaka-climax noon ay about prayer. Okay? Yung church na nagpuplo sa worship, lumalago po sila. Yung church na nagpuplo sa pagdidisciple, lumalago po sila. Yung church na nagpuplo dito po sa evangelism, lumalago po sila. Pero lahat ng yon dapat po magsimula sa panalangin. The church should also be active in praying. Kapag tayo ay nananalangin, we know that God can do something greater things dahil ang lahat ng yon ay pwedeng buksan ng Lord sa loob ng iglesia. Some churches just focus on 1 or 2 and some are just focusing to pray. I believe, bago ka na born again, bago ka tinawag ng Diyos, may nag-pray na sa'yo. Before you have come to the church, na bago ka dali ng tao na yan, nakakilala mo, kaibigan mo, na pinaunlakan mo at dinala ka sa church, they are already praying sa pagdating mo sa church. And so, one of the ministry na itinutuon natin sa ministry growth is kailangan po nating mag-pray. And tonight, ang ating pong focus, based dito po sa ating pinag-aaralan, is about pray for your pastor. Sino ba ang mga pastor dito? Hallelujah. Okay? Well, sino ba yung mga pastor? Pakituro mo nga kung may pastor ka diyang kakilala. Ay, nagtago, nag-black screen. Okay? Maring sinasabi mo na hindi ka pastor sa church, but you are pastor of your family. You are a pastor of your workplaces. You are a pastor in your community. Kapag ikaw ay nagli-lead o ikaw ay nangangalaga, yan po ay tinatawag na pastoral work. Okay? Kaya don't limit it. Okay? Ang work ng pastor, kasi po yun ang nakasanayan natin, we are the shepherd of the flocks of God. Yes, that is true. Pero merong mga individual na tinatawag sa atin ng Panginoon na po pwede natin ipagawa sa atin ng Diyos. Like your family. You might be the pastor of your family. Hindi ka ang tatay, ikaw ay anak, pero ikaw ang nagpapastor sa pamilya mo.
Ikaw ang nagpipid ng Word of God. Ikaw ang nagbibigay ng direksyon. Okay? Kaya po, ang sabi natin, pray that they will lead with a shepherd heart and will always speak the truth in love. Okay? So, yan po yung ating tutuunan ngayong gabi. So, kung kayo po ay nandyan sa Stop to Pray, I want you to join me tonight, hallelujah, and let us pray for church growth. Support your pastor. Okay? Support your pastor. Ready na po kayo? Buksan nyo po yung mobile nyo. Pwede mo bang ilagay yan, Kuya Mang? Andyan ba yun, di ba? Okay? He will put it in the screen para mabasa po ninyo. Pero kung nandyan na sa mobile nyo, because ginagamit nyo ata sa Zoom, ano? So, ayan po, ilalagay po natin sa screen para po sabay-sabay tayong makapanalangin. Ayan. Okay? Ready na po? Next slide. Yan. Okay po. Alright. So, nakita nyo na po. Andiyan po sa inyong mga screen. Okay? Okay, pwede bang bigyan natin ng tuon ito sandali at maaaring for many months or years na nating hindi napapanalangin ng ating pastor. So tonight, let's give some time to pray for them. Hallelujah. Amen? So pwede po nating basahin sabay-sabay. Let's begin. Dear Jesus, we are seeking you for an increase of soul to be born again. Help us as the body of Christ to make the work of our pastor a little easier. If we see something that needs to be done, help us to get to it instead of willing. May we lift the man of God up to you in prayer every single day, that he would be strengthened and encouraged by your words and your presence. Remind us to personally thank him for the work he is doing. To tell him and show him we appreciate the sacrifice that he and his family make for the kingdom to progress. It is our duty to lighten his duties so that we may devote himself to prayer and the studying of the Word of God. Thank you for sending us a pastor that will tell us the truth and preach without fear or favor in Jesus' name. Pwede pa nating ulitin para magrema sa atin, ano? Ulitin po natin tong prayer na ito. Let's say it by heart. Hallelujah. Okay? Ready po? Okay, let's begin again. Dear Jesus, we are seeking you for an increase of soul to be born again. Help us as the body of Christ to make the work of our pastor a little easier. If we see something that needs to be done, help us to just do it instead of waiting to be asked. May we lift the man of God to you in prayer every single day, that he would be strengthened and encouraged by your word and your presence. Remind us to personally thank him for the work he is doing, to tell him and show him we appreciate the sacrifice that he and his family made for the kingdom to progress. It is our duty to lighten his duties so that he may devote himself to prayer and the studying of the Word of God. Thank you for sending us a pastor that will tell us the truth and preach without fear or favor. In Jesus' name, amen. Sino po sa inyo ang naka-felt ng prayer na ito? Naramdaman niyo po ba yung prayer for your pastors? Okay? Meron po ba kayong naramdaman? Pakigising lang kung inaantok na. Meron po ba kayong naramdaman? Huwag lang po sabihin na inaantok na kayo. Okay? So, pakipitik lang yung ilong. Pastor, pakipitik mga ilong yan. Ayan. Ayan, nagising na. Okay? So, importante po na naipagpipray natin ang mga taong ito. We have a responsibility with God dahil po meron pong pinagagawa sa kanila ang Diyos. Maaaring sabihin natin na kayang-kaya naman nila yan, kaya sila tinawag ng Diyos. No? Hindi po natin pwedeng gawing excuse. They are not Superman. Okay? Hindi po nila kaya lahat. There are also limitations sa buhay nila. And we need
to see it na yung mga pastor na ito na nangangalaga sa atin, nagpipray sa atin, nagpipreach, nagtuturo, nagdi-disciple, nagga-guide, nagka-counsel, ano pa, nagda-drive, nagsusundo, ano pa, nagtatrabaho, whatever it is available for them to do, gagawin nila po basta kaya nila. Kaya po mga kapatid, they are gift to the church. So, there are 4 reasons to believe in and support your pastors. Naniniwala ba kayo na ang iyong mga pastor ay pinadala ng Diyos? Amen. Amen? They are not just chosen, by the senior pastor or the senior pastor. It is God's calling. Sabi nga ni Lord, they are irrevocable. Pag tinawag ka na magpastor, magpapastor ka talaga. Kaya hindi ka po pwedeng tumakas eh. Kasi para ka lang mag-Jonah. Tumakas ka man, huli ka pa rin. Okay? And God can do something to reveal and confirm the calling. So meron pong 4 na reasons to believe na yung pastor natin na tinawag ng Diyos ay dapat nating ipanalangin. Bakit po? Ito po yung una. Ang una daw na dapat nating makita at maunawaan, pastors are called by God. Pastors are called by God. Pastors of local churches are not any more perfect than anyone else. Yet, they are called by God to lead the church, equip the people to do the ministry, and preach the gospel of Jesus Christ. These responsibilities that they are given to them, sabi nga natin dyan, they have to equip the people to do the ministry and preach the gospel of Jesus Christ and to lead the church. To provide them the vision, the mission, the means, the goals on how the ministry will continue to grow. Kaya po mga kapatid, kung naniniwala ka at alam mo ang pastor mo ay tinawag ng Diyos, dapat pinagpipray mo. Hello? Yan po ay hindi tinawag ni Pastor Del, ni Pastor Dante o Pastor Ray. Yan po ay pinagkaisahang ipanalangin. At yan po ang nireveal ng Diyos. That is why they are called the man of God. Everyone who have been called by God, may specific po confirmation yan sa Lord. Kasi po, once na tinawag ka na, our calling is irrevocable. Ibig sabihin, hindi pwedeng isauli. Once it was been given, it is given. That is why kapag tinawag ka ng pastor, hindi mo pa pwedeng sabihin, hindi na po ako pastor ngayon. Okay? Sa mata ng tao, maaring mangyari yon. Pero sa mata ng Diyos, His mind will always set up upon you. Kung merong gagawin sa iyo ang Lord, maaring mahaba ang panahon na i-reveal niya sa iyo yung mga bagay bago ma-confirm talaga sa buhay mo na ikaw ay tinawag ng Diyos. Pero alam ninyo, marami po sa mga pastor, pag tinanong mo ang buhay niya, sabi niya, pag sinabi ikaw ay tinatawag ng Diyos para magpastor, lahat ng tumatanggi, yun ang mga pastor. Lahat ng tumanggi, sila po yung mga pastor. Tama po ba? Kasi po, wala pong gustong tumanggap talaga. Iba na lang ang sasabihin. Pero alam nyo, si Lord ang tumawag. Kaya pag tumanggi ka, for sure, tinawag ka ng Diyos. Because many of these pastors testify na wala pong nag-angat ng kanyang bangko at sinabing, ako na magpapastor sa iglesia. Papalitan ko na ang aking pastor. Ako na magpapastor. Wala pong ganon. Yung po ay rebellion. Okay? Kaya, karamihan na nangyayari dito ay pagsasalin po o pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. When pastors are called, bibigyan ka ng tupa. Bibigyan ka ng gawain ng Diyos para iyong i-shepherd. That is why there are things that we need to see. Pangalawa, kung siya ay tinawag ng Diyos at naniniwala ka na dapat mo siyang suportahan, bakit po? Sapagkat siya po ay merong accountable po siya o accountability na tinatawag. Pastors have enormous accountability. Pastors are often accused of limited accountability. But pastors are accountable in the highest way. Pastors are accountable to God, and they are accountable to the local church they serve,
regardless of the size of community or the city they serve. Pastors are even accountable to the public. Okay? So hindi po pwede talaga na basta na lang magpastor ka. Mayroon pong bigat na dala. At ang bigat na yan ay yung tinatawag na accountability. Kapag kami nawalang isang tupa, ang sabi ni Jesus, hahanapin at iiwan ang 99. At kapag kami problema sa church, sila ang humaharap. Kung merong dapat gawin, sila ang gagawa bago pa ito bumaba sa kongregasyon. Kaya nga po mga kapatid, kung titignan ninyo, mas masarap talaga maging miyembro lamang, okay, kaysa magpastor. Pero ito lang ang maganda. Kasi po, kapag tinanggap mo ang hamon ng Diyos na ito, okay, the accountability that God has given to you as a pastor, pag tinanggap mo with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength, humanda ka! May gagawin ng Diyos! Amen. Hallelujah! Maraming ipapakita sa iyo ang Diyos na hindi mo pa nararanasan. And you will experience many wonderful works of God. Dahil mula sa iyo, dadaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Do you want to experience the manifestation of God? Hindi po yan bababa kaagad. Kailangan po bumaba muna kay Moses. At pagbaba kay Moses, dadaloy kay Aaron. Pagdaloy kay Aaron, dadalon sa 12 tribes. Pagdalong sa 12 tribes, bababa sa community. Sa panahon ng New Testament, when God called pastors, bumaba ang Espiritu, there is what we call anointing. The anointing break every bondage. Sila yung unang nabibreak ng Diyos. Hallelujah. And their life, ipupurify so that Christ will be seen upon them. Ang maganda pa niyan sa accountability, kapag ka sila ay humingi sa Panginoon at sinabi niya at isumbong ka sa Lord, lagot ka. Hello? Kaya po, ayaw namin magsusumbong. Kasi pag nagsumbong kay Lord, parang isumbong mo kay Tulpo, lagot ka, ibabarangay ka. You know? With the Lord our God, we cry out to the Lord. Especially those who are going astray, yung nawawala na sa ubasan at lumalabas ng koral. Yun yung pinakamasakit. Kasi kapag ka nawawala ng tupa, alam nyo po, hindi makatulog ang mga pastor. Kapag ka meron nangyayari sa mga tupa, hindi makatulog ang pastor. Hanggat hindi na settle ang accountability sa bawat isa, hindi makatulog ang pastor. Dapat sana nakauwi na tayo. Dapat sana nandun na tayo sa Pilipinas. Dapat sana tapos na ang misyon. Pero may accountability na hindi pa tapos, kaya naririto pa tayo. Well, it is God who called us. Kaya po mga kapatid, let us help them. Pray for them. Hallelujah. Another one that I want you to see tonight, ang pastor po, they are difference maker. Anong ibig sabihin ng different makers? As the pastor goes, so goes the local church. Pastor have unique opportunity to set the thermostat of the entire church. When a pastor lead effectively, he or she can be a true difference maker. God can use pastor to be impact players that can positively shift the entire direction of the church. Kapag ka ang pastor ay tutulog-tulog din ang miyembro. Kapag ka ang pastor walang ginagawa, wala ding gagawin ng miyembro. Kasi to see is to believe, to do and to act, to follow the leader. Kaya ang nangyayari, hallelujah, kapag ka very normal lang ang buhay ng kanyang paglilingkod, ay normal din yung church. But if there are things that God directing the congregation and equipping and discipling people,
Ang sabi nga nila, yung mga radical na pastor, hallelujah, kapag yan ang nag-motivate sa'yo, yan ang nag-mentor sa'yo, sigurado bibigyan ka ng bansa. Kung hindi man bansa, bibigyan ka ng city. Kung hindi man city, bibigyan ka ng barangay ng Lord. Because what you are earning and what you are gaining, dumadaloy sa'yo ang kapangyarihan ng Diyos. Through them, the anointing flow, what they call the double portion of anointing. What is that double portion of anointing? Mayroon ng anointing si Lord, yung nandun pa rin sa man of God, pinapasa pa sa'yo uli. So, nagdudoble. If God already anointed you, yung mga man of God na nagre-release ng blessings sa'yo, yung kanilang giftings, yung kanilang strength, yung kanilang power na nariyan as a part of their gifts of the Holy Spirit na pupunta pa sa'yo. That is why they make a difference. Pag sila nagsalita, pag sila gumawa, for sure, may matatapos. And to the fact, mga kapatid, nagbibigay ng direksyon. Kahit na medyo mahirap, pwedeng gawin. Hallelujah. And in fact, mga kapatid, ngayong pandemic, marami nang hindi nagpatuloy. Because it's so hard sa mga kapangailangan. But praise God, meron tayong mga pastor na talagang kahit na isa o dalawa lang ang dumadalo, tuloy ang gawain ng Panginoon. Hallelujah! Kahit na ilan lamang, basta nariyan, merong 2 or 3, yan na ang simbahan ng Diyos. Hallelujah! Palakpakan mo ang Panginoon dahil hindi lang tayo 2, 3, hallelujah! Mayroong mga tao na nandyan na nagbibigay ng kakaibang hamon itong pandemya sa atin. We are being encouraged and we have been empowered dahil may sinasabi sila na naglilid sa atin na magpatuloy. Hallelujah! Purihin ang Diyos, mga kapatid. Hallelujah! Marami na pong nakatulog na pastor sa panahon na ito. But praise God, dito sa Blessed Church, walang nakatulog. Meron lang pong ginagawa yung iba. But many of us, hindi po natin, si Pastor Ray, nasa Pilipinas na ngayon, hallelujah, maraming gagawin yan dyan, hallelujah. Yung unang mission mo, binigay na sa iyo ng Panginoon, hallelujah. Andiyan ka na, hallelujah. At marami pang iba. Kahit saan tayo dumating, kakaiba ang dating ng buhay natin. Because God's presence is moving in us. At ang last, mga kapatid, ito yung gusto kong marinig nyo, hallelujah. Sapagkat maraming nagsasabi, mahirap magpastor. Maraming nagsasabi, naku, pagpastor ka, wala ka ng kalayaan. Pag ikaw'y pastor, naku, magmumukha kang mahirap. Pag ikaw'y pastor, naku, hallelujah, marami kang dapat gawin. At marami kang pagsubok sa buhay. But I'm telling you, itong pang-apat na ibinibigay ng Diyos, mga kapatid, totoo na nagaganap na walang imposible, walang mahirap sa Lord. Sapagkat kapag sinusuportahan natin ang pastor natin, mga kapatid, they are overcomers. Palakpakan naman natin ang mga pastor, hallelujah! They are overcomers. Kahit na marami silang pagsubok na dinaraanan, pastor face the attack of Satan continually. Ayan naririnig nyo. Si Satan, ang kaaway ng Diyos, kaaway din ng mga pastor. Hallelujah! Additionally, pastor encounter the attack of some of their own church member. Ito ang nakakalungkot. Kung si Satanas na hindi nakikita na nakikipag-battle kay pastor, yung nakikita na kasama sa church, inaaway pa yung pastor. Hallelujah! Sadly, pastor face attack from other pastor as well. Ayan pa, parehong pastor, nagkakaroon din ng kagatan. Hallelujah! Yet, if pastor are going to do anything with their lives and through their ministry, they have to be overcomer. Praise the Lord! Hallelujah! Sa pagsasama-sama natin, 12 taon na po tayo, purihin ng Diyos. Wala naman pong nagkagatan ng mga pastor dito. Wala naman pong nagbangayan ng mga membro at pastor. Purihin ang Diyos sapagkat kung naroon ang presensya ng Diyos sa gawain niya, may kapayapaan. Amen? Pag naroon ang presensya ng Lord, mayroong pagpapala ang kongregasyon. Hallelujah. Kaya po mga kapatid, mayroong nangyayari sa loob ng church.
That is why we continue to pray and support pastors. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, marami na tayong tinulungan na ibang tao. Marami ng mga tao ang dumating at nabigyan natin ng suporta. Maring masabi natin, ang kasamaan mo sa trabaho, grabe ang support mo sa kanya. Maring yung kamag-anak mo, grabe ang support mo. Maring yung kapatid mo, yung magulang mo, grabe ang support mo. Alam mo, kapatid, sa lahat ng nakikinig ngayon, ang pastor ang pangalawa mong magulang. Hindi lamang po sa spiritual, maging sa flesh. Tinuturing kanya mga anak. Tinuturing kanya na isa kanya sa mga tupa na inaalagaan. Kaya kung siya ay merong mga pangailangan, hallelujah, huwag mo siyang kalilimutan. Hallelujah! Mga kapatid, na-inspire lang po akong magsalita dahil sa haba ng panahon ako'y nagpapastor. Hallelujah! Purihin ng Diyos, wala naman po akong nakaaway kahit isa. Pero ito ang patotoo, marami akong tinulungan. Pero sa mga tinulungan ko, hindi lahat bumalik. Pero sa akin, okay na yon. Basta makatulong, hindi ako nag-expect ng balik. Kaya kung may ginawa siyang kabutihan sa akin, by the grace of God, gusto kong i-reward din siya sa kanyang ginagawa. By praying and petitioning to the Lord, pagpalain mo pa ang buhay niya. Lalo mo pa siyang pagyamanin, lalo mo pang lakasan ang kapangyarihan mo, Lord, yung anointing sa kanyang buhay. The more that I'm asking God, hallelujah, na gawin sa buhay niya, maging yung mga plano niya, mapadali lahat, at mabuksan ang mga pintuang sarado sa kanyang buhay, ang mga dinaraanan niyang problema, gumaang at mawala ang mga pasanin, at makapabuhay ng nayon sa kalooban ng Diyos na walang mga baggage na daladala sa buhay. The desires of the pastors is always like the desires of God. Ano yun? Yung mahalin, kahit na hindi, sabihin natin na talagang mahirap mahalin. But still, to love them. Kaya po mga kapatid, mahirap po sa pastor ang maglapit ng sarili sa tupa. It takes times and years. Kaya po yung pag-break ng barrier na yan, hindi po nagagawa yan sa isang meeting. It takes years. Kapag ka po na-break ang barriers na yan, diyan po nagsisimula ang mas matinding union ng pastor at ng tupa. Alam niyo po, si Addison, matagal na naming aso ito. Pero nagtataka kami hanggang ngayon, si Kuya Amang, kinakahulan pa rin. Hindi namin maintindihan, kahit na ibigay mo na lahat ng gusto ni Addison, basta tong araw na to okay siya, bukas pag nakita siya, kaaway niya na naman. Mga kapatid, ang mga pastor, kahit na ginagawan mo yan ng masama, kahit na meron kang sinasabi dyan na hindi niya naririnig, hindi po yan nagre-retaliate. But what he is doing, he is praying to God and giving all his tears to the Lord so that the members will understand na kung walang spiritual father or guidance ng isang nakakatandang magulang sa espiritu, maaring ang buhay ay nagwardi-wardi na. Kaya po, the pastor's heart is always open to receive everything in his congregation. Alam niyo po, nung panahon ng persecution, lahat takot. Pero sinong tumayo? Si Peter ang tumayo. Si John tumayo. Ang mga apostol tumayo. Si Stephen tumayo. Sa panahon natin ngayon, pag sinabi mo, naku, andyan na ang mga CID, asa si pastor? Asa si pastor? Nandyan, mayroong naghahanap sa labas. Si pastor kagad ang ituturo. Pastor, may tao sa labas. May naniningil daw. Mga kapatid, ang pastor, yan ay parang bulldozer. Yan ang unang humaharap sa mga batong malalaki. At para wasakin ng mga bato, lahat ng mga problema. Yan din po ang bumubuhat parang crane sa loob ng iglesia. Kahit na ganong kabigat, bubuhatin ni pastor. Hallelujah. Kaya kung minsan,
Yan din ang dahilan, hallelujah, na kailangan all around si pastor. Kailangan siyang marunong magluto pag walang magluluto. Kailangan niyang mag-igib ng tubig kung walang mag-igib ng tubig. Kung walang mamamalengke, kailangan niyang mamalengke. Kung wala po maglilinis, kailangan niya maglinis. At kung walang magpipray, kahit mag-isa lang siya, magpipray yan. Sapagkat siya po ay tinawag ng Diyos. Mga kapatid, maaaring hindi natin nakikita ang buhay ng ating mga pastor. Maaaring sabihin natin na paano ba namin makukuha o makikita ang kabuuan na ito? Alam niyo po, simulan niyo pong ipanalangin at ipapakita sa inyo ng Diyos kung ano po ang mga buhay na dinaraanan nila. You know, I know, many times tinatanong natin ng Diyos kung paano sila matulungan. There's the only way. Ang isa sa mga pinaka-epektibong pagtulong sa mga pastor ay ipag-pray po sila araw-araw. Remember them every day in your prayers. Kahit na sabihin niyo po na yung pangalan nila, i-nominate niyo ang mga pangalan nila, Lord, you know, yung mga pastor namin nariyan, nananalangin, gumagawa. At alam niyo po, wala pong mga sweldo ang mga pastor dito. Lahat po ay voluntaryo. Wala po tayong mga payroll katulad ng iba. Wala din tayong special. Wala tayong mga allowances. Wala tayong pakotse. Wala tayong pagasolina. Wala rin tayong pabisikleta. Lahat po lang yan. Hallelujah. They are the one, struggling to enjoy and give joy to the congregation. Kaya po, purihin ang Diyos. Wala po akong pinapatamaan sa inyo. I just want you to see that they are doing extra mile in everything that they do. Sana maramdaman ninyo yan, mga kamanggagawa sa Diyos. Siya po ang pastor natin dito sa church. Pero kayo po yung mga pastor ng inyong mga trabaho. Kayo po yung mga pastor ng inyong mga pamilya. Kayo po yung pastor ng inyong mga komunidad. Mararamdaman niyo po kapag may sumusuporta sa inyong mga ginagawa. Kayo po yung natutuwa. At nagpapamakdo pa kayo. O kaya naman ay KFC dahil mayroong mga sumusunod sa mga gusto mong gawin. At tumutulong sa iyong mga trabaho. It's the same thing that I want you to see tonight. That's why meron po ako nakuhang prayer dito. Hindi ko po prayer ito, but I just love it to say it, okay? So ito po yung prayer. Okay? Kung yan po ay nakikita nyo sa inyong screen, ito po. Ang prayer for my pastor. Okay? I-personalize nyo na lang po kung sinong gusto nyo sabihan. Sabi dito, Dear God, I lift my pastor to you in prayer that you may bless him, her with wisdom, direction, and humility. I pray for my pastor physical and spiritual health, for proper sleep, diet, and rest, as well as time to pray and study your word. And finally, let my pastor remain faithful to you in ministry and to the family, that your name can be proclaimed with honor in Jesus' name. Maaring itong panalangin na ito ay maaring maging personal. But it is about something about him. Ang mga struggle niya sa buhay, ang mga pangailangan niya. Alam niyo, kung lahat po ay ayos sa buhay ng pastor, ayos din ang iglesia. Ayos ang ministeryo. Mahirap na ang pastor ay maraming struggle. Pagkatapos hindi pa natin na ipag-pray, ay mahirap po talaga pag humawak ng ministry. Magguwendang-wendang ang ministry. Pero kung ayos ang buhay ng pastor, pinapanalangin natin, tinutulungan natin. Kaya kung minsan, napaka-bless po ng pastor kapag ka-birthday niya. Daming nagbibigay. Oh. Sana araw-araw birthday ni pastor, Kaya lang isang beses lang siya 365 days. Pastor's Day. May Pastor's Day. May anniversary din. May anniversary. Pastor's Day. Ano ba yun? Pastor's Day. Mga kapatid, ang sarap pong pakinggan, nasabihin ng mga, ang sarap talaga ng mga kapatid ko na nagmamahal at patuloy na sumusuporta. Kaya po, yan po ang nais kong iwanan sa inyo mga kapatid ngayong gabi. If you want the ministry to grow, pag-pray nyo po ang pastor. Tulungan nyo po sila sa kanilang battle.
There are many areas that need the ministry to grow, and one area is praying for our pastors. Ako po, may mga pastor din po ako pinagpipray. Above me, may mga nagmi-mentor din po sa akin. And below me, I am also praying for those that I have been ordained in the ministry of the Lord. Amen? Kaya purihin ng Diyos. Let us close our eyes for a while. Baka mayroong pinapaalala ngayon si Lord sa iyo na pangalan ng pastor. Maaring merong pangungusap sa iyo si Lord ngayon. Alam niyo po, may mga kapatid na kinakausap ng Diyos. You know, and God is saying them, suportahan mo yan. Tulungan mo yan. You give something to them, you know, that they value in order to help their life. Lalo na yung mga nagpo-full time, na wala talagang inaasahan, kundi ang biyaya lamang ng Panginoon. Naisip mo ba, kapatid, na sa gabing ito, kinakausap ka ng Diyos? Ilagay ka sa isang iglesia na may nagmamahal at nangangalaga sa iyo. Ilagay ka sa isang iglesia na mayroong nagpipray sa iyo. Sumusubaybay sa iyong paglago. Sumusubaybay sa iyong buhay na hindi ka madala ng kaaway, kundi pinaalalahanan ka, pinangangaralan ka, tinuturuan ka, dinidisipulo ka, upang ikaw ay patuloy na lumago at pagyamanin ang iyong buhay, spiritual at pisikal. Sa gabing ito, umusal ka ng panalangin sa Diyos. Pasalamatan mo ang mga taong yan, nagbibigay sa iyo ng inspirasyon para magpatuloy sa iyong paglilingkod sa Diyos. Nariyan ang banal na Espiritu na siyang nagkukonvict sa iyo. Kung may pagkakataon na may bibless mo sila, mapapakain mo siya sa labas. Yung ibang tao, kung sino-sino pa yun, hindi mo man kakilala, ay na-i-date mo. Bakit kaya ang yung pastor, sa bagay, hindi ngayon pwede naman daw magpatalabat. No. There are things in this life that you could do and help and understand that these people whom God has chosen to lead you and to shepherd you. Pagpalain mo sila ngayong gabi. Father, I thank you, Lord, sa mensaheng ito. Salamat po, Lord God, na nagbigay ka ng inspirasyon sa bawat isa sa amin. Lord, kami po na under shepherd sa iyong pangalan, Panginoon. We want our congregation, we want our flocks, O Lord God, na ibinigay mo yung amin pong mapangalagaan, O Diyos, na wala mang isang mawala sa kanila, O God, kundi sila'y masubaybayan at mailagay, Panginoon, sa tama, magabayan at mapatnubayan ang kanilang buhay. Kaya Lord, we pray that tulungan mo ang bawat isa, O Lord God, to work in unity, in harmony, in helping one another. Salamat sa mensaheng ito ng Church Growth about the life of the pastors. Lord, bless, O God. They are pastors who are called by God. They are pastors who are accountable. They are pastors who are different makers. And they are pastors who are overcomers. Pagpalain mo po ang lahat ng mga pastor na ito. Salamat, O Diyos, sa pagtawag mo, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Kung kailangan nyo po yung mga number nila, just text us. Kung gusto nyo pong batiin sila, congratulate sila, just let us know. Meron po tayong mga Viber, meron po tayong WhatsApp to encourage them every day or every other day or every week or every month. Just give something that will encourage them. Alam nyo po, kapag ka naririnig nila kayo, lalo silang nai-inspire sa mga bagay na sinasabi nyo sa kanila. Amen? So let's declare, hallelujah! Sabay-sabay! My days of supernatural breakthroughs are here. 2021, my year of abundant overflow. Hallelujah. Muli mga kapatid, let's declare our Psalm 91. Naway ma-memorize natin ito. Hallelujah. Alright, today is February 23, 2021. Let's begin. Today, February 23, 2021, I dwell in the shelter of the Most High, and I will rest in the shadow of the Almighty. Today I say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Surely He will save me from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He covered me with your feathers, and under your wings I find refuge. Your faithfulness will be my shield and rampart. I will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness,
nor the plague destroy at midday. 1,000 may fall at my side, 10,000 at my right hand, but it will not come near me. I will only observe with my eyes and see the punishment of the wicked. I say the Lord is my refuge, and I make the Most High my dwelling. No harm will overtake me, no disaster will come near my tent. For He will command His angel concerning me, to guard me in all my ways. He will lift me up with their hands, so that I will not strike my foot against a stone. He will tread on the lion and the cobra. He will trample the great lion and the serpent. Because He loves me, says the Lord, He will rescue me. He will protect me, for I acknowledge His name. I will call on Him, and He will answer me. He will be with me in trouble, and deliver me and honor me. With long life will satisfy me, and show me His salvation. Father, I declare and decree the full covering of the promises of God in Psalm 91 over the lives of your people, O Lord God. For every household, O Lord God, to all the family members, O God, to areas where they are working, O Lord God. Lord, those places, I declare that the shadow of the Almighty, hallelujah, and the promise of protection be upon everyone, O Lord God. I declare and decree that no weapon formed shall prosper against us, O Lord God, and we shall conquer and we will overcome every difficulties. In the name of Jesus. Father, bless your congregation. Bless everyone, O Lord God, who have been in tune with us, O Lord God. Lord, maraming salamat. Wala kang iiwanan. Patuloy ka, Panginoon, magbabago ng buhay at magpapala ng buhay ng iyong mga anak. Ngayong gabi, tanggapin natin ang biyaya ng pagpapala ng Diyos. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. I bless you now in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name. And everybody will say, Amen. Sabay-sabay, declaring we have victory over coronavirus and the world crisis. In Jesus' name, Amen. Sigaw tayo, Glory to God! Palakpakan natin si Lord. Ayan. Praise God. Hallelujah.